Hallelujah. O those who have a talent, pero hindi lang ho talent, pag-usapan natin mamaya yung commitment natin. Hindi lang talent eh. Marami sa atin talentado. Talented Magandang pangit din pakinggan sa tagal talentado, no? Talented. Yan. Magandang talented na marami sa talented pero they are not committed. Yan. Anong pagkakaiba nun? Pag-usapan natin mamaya yung bagay na yun. Muli isang magandang araw po sa bawat isa. Purihin ng Diyos, sa karagdagang lakas at sigla na binibigay niya sa ating lahat. Oh, hallelujah, praise God. Medyo nakakapagod doon, umakyat na hagdanan, pero salamat sa Panginoon. Ganun po talaga, pag senior citizen, medyo humihingal na. Kailangan po natin exercise sa biyaya ng Diyos. Gawin pa man, salamat din sa Panginoon. Kayo po yung nakarating sa aming pong pagbiyahe. Madaling araw po kami dumating, alas 3 ata na madaling araw kami nakarating po. Pabalik dito, kailangan po namin makabalik po dito sa pagkakataong ito. Sister Nene, kasama po namin Sister Nene. Siya po ang aking nurse, at the same time, assistant, at the same time, kung hindi ko kaya manangaral, siya po nangaral. Biyaya po na. Palapakan po natin po ng Panginoon sa buhay namin lang. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Glory be to God. Salamat po sa partner na tunay po kaloob ng Diyos. Amen po ba? Doon sa mga naghahanap po ng partner, madalas pong huwag nyo munang unahin po ang isip nyo kung paano kayo mamimili. Unahin nyo muna si Lord. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. So, handa na po ba tayong makinig na salita ng Panginoon? Pero bago po yun, batiin po natin ang ating po mga kapatid na hindi po natin kapiling ngayon on person, face to face, pero sila po online sa iba't ibang dako po ng mundo. Sabihin natin mundo kasi meron pong nakinig sa atin sa Amerika, may nakinig po sa iba't ibang dako. Medyo silent lang po sila, hindi sila nagkukomento. Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya po ng Diyos, naabot po natin sila sa biyaya po ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos, hindi po mahadlangan ng anumang pong barrier yan. Lalo sa panahon ito, medyo ang ating pong teknolohiya ay napakadali na po para communicate tayo sa anumang bagay ng mundo. At ito po yung napakalaga pong iagamitin po natin para po sa kalwalatian po ng Diyos. Huwag mo i-chismis natin buhay ng iba, no? I-chismis natin buhay natin dahil sa ginawa ng Panginoon. Napakalaga po nun. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Are you committed o kumikitted? Sino po sa inyo nabasa ang aking insight kanina ngayong araw? Sa lahat ko nabasa, kasi related po yung ating pong mag-usapan doon sa insight na yan. Mamaya, babasahin po natin bahagi nun. Maging kahapon. Sino pong nagbasa kahapon? Salamat po doon sa nagbasa. Doon sa hindi, lugi po kayo. Sinasabi ko sa inyo, lugi. You missed a lot of things in your life. Bigay pa man, salamat po sa Panginoon sa magandang oras na ibinigay niyo sa atin, binigkalob niyo sa atin, sa aking po mga apo ngayon. Kapiling po natin mga apo ko. Salamat sa Panginoon. Sisigla po natin. Iba talaga may apo, no? Sino dito may mga apo na? Pakitaas ang kamay. Apo. Mga apostolic ministry. Alam natin, pag sa apostolic ministry, tayo po yung nagpapasigla po sa buhay natin yung mga apo. Biyaya po ng Panginoon yung mga anak, pero karagdagang biyaya po mga apo. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa inyong mga panalangin at tagumpay po ng Diyos sa gawain po ng Panginoon. Tayo po yung muling tumayo. At kung meron po yung dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin diyan po sa aklat ng Joshua, chapter 24, verse 15. Kabisado po ng marami ito at marami pong pagkakataon, ito po yung napapyawanan ng marami tungkol po ito sa desisyon ni Joshua. Pero maganda ating pagbasahin at ating pagkukulan ng pansin at panahon at ating pagbulay-bulayan sa salita sa pamagitan po ng mensahe po ni Joshua. Kung nandiyan na po kayo, basahin po natin. Ang sabi po dyan, Joshua 24 verse 15, nasa screen po natin yung talatang yan. Sabi po dito, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day to whom you will serve, whether the gods of Amorites or the ancestors serve beyond the Euphrates or the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Medyo malabo na pong panig ko doon. Dito natin basahin natin. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang pagkabasa ng buhay sa mga pangyayaring salita. Tayo po ngayon manalangin po sa biyaya po ng Panginoon. Let us all pray and ask God's direction and provisions as we come to the point of listening to His message tonight. Hallelujah. I-focus po natin ating atensyon, puso at kalooban sa Panginoon. Nahayaan po natin mangusap sa ating kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon, dakilan Diyos, o napakabuti mo sa amin. Lord God, we praise you, we glorify your name. We lift your name up high. Lord, karapat dapat kang sambahin, papurihan, dakilain po, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O Diyos. Sa umagang ito kami po humingi ng kalakasan, patuloy na biyaya mo po, Panginoon, gumula sa iyo.
Tagumpay din naman, Panginoon, sa aming mga gawain, Lord. Kalakasan din pisikal, kalakasan spiritual. Higit sa lahat po yung aming relasyon sa iyo. Maging matibay po ito, aming commitment sa iyo, Lord. Maging lalo pong lumalim, O God. Aming pong consecration sa iyo. Huwag po namin kalimutan na inalay po namin aming buhay sa iyo kung paano mo inalay yung sarili, Panginoon, alang-alang sa amin, O Diyos. Hindi po ito bilang bayad sa iyong ginawa, Panginoon, kundi ito bilang response, O God, sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, mangusap ka. Narito po ng ibang lingkod, make use of my life as channel of your blessing, O God. Make your words be seen and be felt by each and everyone's heart, O God, tonight. We pray for your provision, guidance, and leading. We pray for your anointing, O God. We pray for your blessing upon each and everyone. We pray for your healing touch, O God. We pray for those people in dire needs of healing, Lord. Sa pagkakataong ito, iniling po ang aming mga kapwa pastor na ngayon po may karamdaman, Lord. Pastor Bilya, Lord God, nag-shoot up po ang kanyang presyon, O God. We pray for, Lord, balik mo po sa normal, Panginoon, aming pong presbytery sa kanyang kalagayan pisikal. Lord, we pray for Pastor Ublima, Section 1, Presbytery, Lord, nagkaroon din po ng problema sa kanyang blood pressure. We pray for them, O God. Nagkakaisa po kami, itinataas po silang lahat sa iyo. We pray for Pastor Alay, Panginoon, namin pong Assistant District President, dahil na-operahan po sa kidney, Lord. We pray for healing power. Lord, healing touch upon him na right now, O God, mahilong po yung sugat, O God, in Jesus' name. Balik mo po yung normal na kalakasan, matuloy niya makapaglingkod ang Kapanginoon ng mga pastor na ito. Lord, Pastor Ray Fernando, we pray for his strength. Kasama ko sa kapong Panginoon, he's feeling weak, O God. We pray for your provision, guidance, and leading, Lord, upon his life, Lord. We pray for Pastor Tom, our district treasurer, Lord. We pray for your provision, guidance, and leading, to give him strength also, O God, sapagkat siya po yung nagkakaroon din po ng physical ailment, O God. We pray for these people, O Lord. We pray for us, O God. We pray for these workers, O God, whom you called according to your purpose, O God, for your glory alone, O God. We pray for strength, and we bind the work of Satan upon our lives. In Jesus' name, wala pong karapatan ng kapangyarihan ng Banal Spirit, ni Satanas, O God. In the power of your Spirit, O God, we pray for your Spirit, O God, to touch everyone's life. Lord, heal those who are sick. In Jesus' name, ninadalangin po namin, tagumpay, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Isus. Hiling po namin, Lord, ang hipon na yung mapagpalang kamay ng pagpapagaling. Sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord, Savior, and Healer, great physicians. We claim it right now, in Jesus' name, hallelujah. Inangkin po namin tagumpay, O Diyos. Maging po, mensahe po na yung pong papayag sa amin, Panginoon, sa pamagitan po ng ibang lingkod. Make use of my life, give me strength, and additional strength, O God. May be able to share your word, O God, mightily, Lord, to all the people who are here tonight. Lord, we praise you, we glorify your name, O God. We thank you so much, O God. Once more, all the glory, honor, praise belongs to you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Woo, glory be to God. Purihin ng Panginoon. Pag-usapan po natin ang minsan pinagmatanggap po, the power of choice, ang kapangyarihan ng pagpili. Hallelujah. The power of choice, na kung saan ang wholehearted commitment sa Panginoon, sa gitna ng maraming distraction. Yan. Buong pusong pagtatalaga ng sarili sa kabila ng maraming distraction sa buhay. Pagpili. Hindi po, araw-araw po tayo, kahit saan natin sa gusto man natin o hindi, tanggapin ang katotohanan ito, we all have the power to choose. Meron tayong punto sa buhay natin na tayo namimili. Di po ba? Araw-araw may pagpili tayong gagawin. Whether we like it or not, life is full of choices. Ang buhay natin sa mundo ito, punong-puno ng pagpili. Ano ba susuot ko? Ako naniwala, hindi nyo sinuot yan, pinili nyo suotin yan. Kahit na madalas yung sinusuot niya, ako may paborito kong damit na madalas kong sinusuot. Kasi pinili kong suot yun eh, di po ba? Pinili niyo pumunta rito. Hindi naman siguro po, wala pong dahilan kung bakit, wala pong pangit na dahilan kung bakit nandito po tayo, di po ba? May pinili tayo sa buhay natin eh. We choose to be here, we choose to worship God, we choose to do things good, we choose to do things right. And even though may mga pagkataon na tayo nagkakamali, pinili din natin magkamali eh. Huwag natin sisihin ng iba. Tayo po sa bundong ito ay punong-puno ng pagpili. Tama man o mali. Ang reaksyon natin, ang pagpiling ito ay nakasalalay po doon sa ating puso. Kung ano laman ng puso natin, pipiliin natin laman nun. Kung nasa isipan natin, pipiliin natin mga bagay na tinugnay nating isipan sa bagay katotohanan ng buhay. Pag-usapan po natin ang bagay nito. Ano ba ang commitment at ang consecration? Lahat po tayo, kasi kahapon po, may kinonsecrate ko mga pastor. Hindi po, bagamat ako dapat magpahinga, pero wala po akong magagawa kundi pumunta kasi wala pong executive na pwedeng pumunta. Pastor Ray, sabi niya, Pastor, kung hindi ko kaya, bahala ka na, Pastor. Sabi ko, di ba ako yung nagbakasyon sa inyo? Kasi Pastor Tom, hindi po pwede kasi may problema din siyang physical, nagbe-vertigo po siya. Okay, si Pastor Ray medyo nagkaroon po ng karamdaman and then at the same time, nahihilo din. Pastor Aray po, ang aking assistant, ay naoperahan po sa kidney, so kailangan po natin panalangin. So, emergency po nangyari sa kanya. We don't even know, nangyari po sa kanya, meron po lang sa kidney, may bukol sa kidney na kailangan operahan kaagad, sabi ng doktor. So, nag-underwent siya na operation. So, ang ibang lingkod po, nakabakasyon, medyo kailangan pong tumugon sa tawag ng paglilingkod. Yun po napakahalagang isipin natin eh. Bagamat sabi ko, Panginoon, bigyan po ko ng lakas. Salamat po, sinama ko yung aking
May bahay, nakapiling ko po, nakapag-travel kami kahapon, nakauwi kami ng ligtas at mapayapa sa biyaya po ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya at binibigyan tayo ng lakas. Salamat po sa dama ko yung panalangin po ng bawat isa sa inyo. Dama po namin yun. Salamat po sa palalangin. Salamat po sa kalakasan binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ako'y naniwala, dama niyo po panalangin ng inyong kapwa at pananampalataya. Maging na ibang lingkod para po kayo mapalakas ng Diyos. Amen po ba? Dama natin yun, di po ba? Ang galaw at pagkilos ng Diyos. Ipatutuo natin kabutihan ng Panginoon sa totohanan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan kadakilaan na kanyang patuloy na binibigay ginagawad sa ating pong buhay. Maging sa aming pong buhay personal. Salamat po sa Panginoon. Pagpili po yung napakahalaga. Pinili ko pong pumunta doon sapagkat wala na pong choice eh. Kailang mahalaga pong makita natin, pagpili po kung minsan we are forced to do something, to choose something that's beyond our ability. We are forced to choose something that beyond our understanding. And we choose to do something that beyond our power to do things, di ba? May mga pagpili tayong dapat gawin na beyond sa ating kakayanan, sa ating ability, kakayanan na gawin isang bagay. Meron tayong pagpiling gagawin. Pero sa totoo lang, umarap tayo sa crossroad of life. Tatawag doon sa tinidor ng buhay. Tinidor, yung fork ng buhay. Pag fork, yung bang tinidor. Sabihin, ano ba, kakaliwa ba ako, liliko pa sa kanan, kaliliko ko sa kaliwa. Sa ating harapan, meron tinatawag na fork road. Yung fork road, yung parang Y. Tawag ng fork road, no? Kakaliwa ka ba, kakanan ka. At ang desisyon natin, napakahalaga. Araw-araw may pagpili tayong gagawin, di po ba? Ako ba'y papunta ng maaga o malate ako? Kung may malate man, desisyon nyo malate eh. Kung may maaga man, desisyon nyo maaga. Minsan, desisyon natin dumating na maaga, pero may pagkakataon po, maagang ito ay nalilate din naman. May mga pagkataon po sa buhay natin na pwede mo madaliin, pwede mo bilisan, o pwede mo bagalin. Pabagalin yung pagtugon mo sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Sa pagkakataong ito, napakalagan makita natin ito. Ano ba yung pagkakaiba ng commitment sa consecration? Consecration, ibig sabihin yung pagtatalaga ng sarili mo. Pwede ito'y consecrated ka, isang bagay, isang tao. Tayo nakatalaga sa Diyos. Amen po ba? Pero pag commitment, ito yung daily commitment mo, ito yung pagpapasya mo na gawin isang bagay ayon sa iyong pagtatalaga. Halimbawa, ako yung nagtalaga bilang pastor. Tinalaga ko sarili ko bilang pastor, pero pag kinuwit ko sarili ko, pag sinabi ko commit, pangako yung commitment eh. Pagtatalaga, pag-aalay, di ba? Consecration, pag-alay ng sariling buhay. Pero pag commitment, pag-uusapan, pag-salitang commitment, ito po'y pagtatalaga at pangako mo sa Panginoon. Paghahayag ng pangako mo kay Lord. Panginoon, ako po'y nakakommit mag-aral, ako po'y nakakommit maglingkod sa'yo, ako po'y nakakommit na tumugon sa misyon. Ako po'y nakakommit, Panginoon, na gawin isang bagay, ako po'y nakakommit magbasa ng Bible, ako po'y nakakommit magmanalangin, ako po'y mag-commit ng sarili ko, talagang sarili ko para maglingkod sa'yo. So, umagang ito para magpuri sa'yo, kinumit ko sarili ko, Panginoon. So, yung pong pag sinabi commitment, ito yung particular na ginagawa natin patungkol doon sa ating pagtatalaga ng ating sarili sa Diyos, di po ba? Intindihan po ba natin yon? Pagkakaiba ng commitment sa consecration. Consecration, pag-aalay ng sarili. Commitment, pag-aalay ng sarili at paggawa ng mga bagay upang pag-aalay nito magkaroon ng katuparan sa buhay natin araw-araw. Araw-araw meron tayong pagtatalaga sa sarili natin, commitment. Hindi ito madalas nagbabasa ng Bible. Nakalimutan magbasa ng Bible, aminin natin. Bakit? Kapag nakakommit ka sa pagbabasa ng Bible araw-araw, gagawin mo yun eh. Pero kapag nakalimutan mo yung commitment na yan, hindi mo napapansin mo, inaago ng maraming bagay yung mga bagay na ito na dapat natin gawin para sa Panginoon upang tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. So commitment, isang salita, madaling sabihin, pero mahirap panindigan. Parang pag-commit sa diet, pero pagkakakita ng sangyupsal, nakalimutan na ang mag-diet, di po ba? Nakakommit parang ganito, nakakommit akong mag-diet talaga. Bawal sa akin yung mga, ano pinagbawal sa akin mga sweet. Yan, fruits, bawal sa akin prutas, dahil matamis daw yung prutas. Saging, bawal sa akin saging. Sabi ko, ano nakakainin ko? Parang wala ang bawal, no? Ano nakakainin ko? So, kung nakalaan kang tumugon doon sa tawag na ito para lower yung aking sugar, para yung mga vein ko sa ugat, sa papuntang brain ay normalize. Kasi ito pong dahilan kung bakit ako nagsasalita mabilis. Ito din dahilan kung bakit ako yung mobility ko dahil ko sa aking brain daw. May dalawang portion yung sabi ng doktor, may dalawang portion yung brain natin, left and right. Ito yung thinking, ito yung mobility sa isip, pag-isip, ito yung mobility sa isip, mobility. So, yun ang problema. So, pagka ganun, dahil bumabara doon yung malilit na ugat na yan, kailangan po mapalower yung sugar. Hindi naman ako diabetic. Pero ako yung nasa boundaries na. Hello? Kasi senior citizen, nasa boundaries. Alam niyo yung boundaries na? Yung isang hakbang na lang, diabetic ka na. Kaya bawal na po yung sweet ngayon, bawal ang sugar, bawal ang dami, bawal chocolate. Paborito sa akin, chocolate eh. Bawal candies, bawal ang lahat. Bawal yung leche plan. Ay may nagbibigay ng regalo. Eh kahapon po, wala na ako makakain kahapon. Sabi ko, lahat ng bawal na ito ah. Kasi nga, hindi ko naman sasabihin, Pastor, pwede po bang iba irahain niyo sa akin? Kung ano nandyan, di pag-pray mo na lang.
Ang challenge dito, kung paano mo makukumit ang sarili mo dun sa dieting. Pwede mo kalimutan sandali at pwede mong tense sa panindigan. May pagkakataon, pinanindigan ko po yung pagdadiet. May mga pagkakataon, sinasantabi ko yung bakit. Wala na akong kakain, paano na ako mabubuhay? Di po ba? Tapos ang mga diet mo pang mamahal pa. Almond juice, almond milk, tapos ganun pa mga bagay. Ang mamahal po niyan. Almond nuts. Bawal sa akin ng peanuts, pero almond nuts pwede. Bakit ako pa rin naman nuts yan Parang coconut is not a nut, but rather a fruit. Tama ba? Coconut is not a nut. Bakit tinawag na coconut? Kasi daw, makunat at saka matigas ang ulo. So, sa isang banda, ano bang tawag? Mainam. Pero kailangan kong iugnay aking sarili. Kung nakatalagang sarili ko na gawin isang bagay, iko-commit ko ang buhay ko doon. Kaya hindi na puma tayo. Pero sa Bible, ang commitment ay hindi lang basta feeling, ito ay isang direksyon. Sa Joshua chapter 24, ang mga Israelites ay nasa isang spiritual crossroad. Ito po yung ating binasa natin. Ito po yung hamon ni Joshua, yung ating pong binasa. Pakireflect mo sandali, anak, yung ating pong binasa dyan. Yung Joshua chapter 24. Pansinin po natin ito. Ito po yung istorya po niyan, ang mga Israelita po ay nandun po sa pagtatawid ng Ilog Jordan, papunta sa Jordan na. Yung pangako ng land, pangako ng Diyos sa kanila. Ang problema noon, meron silang bit-bit pa kanilang pagpasok doon. Bit-bit pa nila yung dati nilang buhay, yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Panginoon yun Ayaw ng Diyos yung pupunta ka sa kanyang harapan, tapos meron kang bit-bit na kasalanan pa. So dapat maitakwil yun. Isa issue dito, idolatry yung issue dyan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi po riyan, whom you serve, whether the gods of Israel serve beyond the Euphrates or the gods of the Amorites. So meron silang daladalang ribulto dyan. Sabi ni Joshua, hindi pwede yan. Sa Diyos, dapat i-commit natin sarili natin wholehearted, 100% tayo committed sa Lord. Hindi kayo wholehearted commitment. So, binigyan ng diin ni Joshua dyan, yung total commitment, wholehearted commitment sa Panginoon. Distracted sila. Bakit? Meron silang bit-bit Sabi parang ganito, mabuti na yung sigurado, Lord, kung hindi ka totoo, meron kaming anting-anting. Sino dito may anting-anting? Hindi kami sigurado, Lord, sa'yo Kung hindi ka tutugunin, at least meron kaming option ba? Maraming taong ganun, may option ba? Kung hindi niya ako mahal, meron kapalit yan. Marami po hindi na committed sa mga asawa nila. Bakit? Kasi meron silang option ba? Kung awayin mo ako, iwan kita. Kung hindi mo susuportahan ng buhay ko, di kalimutan kita. Bakit? Meron atang kapalit yan. So parang may option. So kapag gaganon, hindi ito magiging matibay ang kanyang pagtitiwala sa isa't isa. Ganon din po sa Panginoon. Kaya nangyari po ito pong pagkakataong ito, yung commitment po sa Diyos, hindi lang po ito tumutukoy sa feeling mo, damdamin mo na maglingkod sa Panginoon, masaya ka naglilingkod, kundi ito po yung direksyon. Direksyon na pagkat meron kang pipiliing bagay. Pagka pinili mo ang Diyos, meron kang iwanan. Tama po ba? Pag nagbago ka ng buhay, meron kang lumang ihubarin na buhay. Pag taong uhubarin. Di ba? May ugali kang tatama mo. May ugali kang mali, naiiwan mo. So meron kang dapat gagawin pagpapasya. At ito'y direction po. Direction. Okay? A commitment is a direction. Direction towards God and avoid the things of evil. Yun po ang mahalaga po makita natin pansin. Nakapasok na sila sa promised land, pero bibit pa rin nila ang mga idols o Diyos-Diyosan mula sa Egypt. Si Joshua bilang leader nila ay nagbigay ng ultimatum. Hindi ito suggestion, ito isang challenge, ito isang hamon po. Hindi po ito suggestion, parang ito pakiusap. Pwede kayo mamili. Hindi sinabi po, papansinin po natin, hindi sinabi ni Joshua na mamili, na pwede nyo piliin ito, pwede hindi. Kundi i-challenge ito Pansinin po natin ang kahalagaan po ng pagpili. Una, the necessity of choice. Ang kahalagaan po ng pagpili. Bakit mahalaga po ang pagpili? Ang pangyarihan po ng pagpili ay may kinalaman po sa pagpili. Panginalam po ng pagpili, may kinalaman po sa ating mga ginagawang pagpapasya. Halimbawa, pasya mo matapos ang pag-aaral, pag pinagpasya mo matatapos ka ng pag-aaral, pero pag pinagpasya mo magkakatsa ka, hindi matatapos ng pag-aaral. Tayo mo po mga estudyante nandito. Amen po ba ron? Gusto nyo matapos ng pag-aaral, desisyonan nyo po, mag-commit kayo, tapusin pag-aaral nyo. Sapagat kung hindi, maaaring madistract kayo ng mga bagay na sa paligid natin. So, commitment is a matter of necessity. Pag sinabi necessity, napakahalaga. Kailangan pili. Sabi din, pansinin natin, talatang binanggit doon. Sabi ni Joshua, choose for yourself today. Choose for yourself today. Pumili kayo sa araw na ito. Bakit hindi bukas? Bakit ngayon din? Sabi ni Joshua. Sinimulan ni Joshua ang usapan sa pagpapakita na walang neutral ground. Maraming taong akala ay pwedeng safe lang, hindi mainit, hindi rin malamig. Pero sa totoo lang, ang hindi pagpili ay isa ring direksyon na ayaw mong pagpasyang gawin ang isang bagay na tama. Wala pong neutral sa Panginoon, saka na lang, pagkawalan ganito. Darating din tayo dyan, may mga pagkakataon, di ba inisip na marami. Kailangan bang babasa ng Bible, saka na lang, darating din tayo dyan.
Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa pamamagitan ni Joshua, ngayon din, piliin yung mabuti. Kung anong, choose for yourself today. Ang pagpili po yung ngayon. Ngayon po may pagpili tayong dapat gawin. Kung gusto niyo bang ihandog yung buhay niyo sa Panginoon, gawin niyo ngayon, huwag na yung bukas. Sabi niyo ba, Lord, kapag nag-retire na ako, sa ako maglilingkod sa iyo. Ay kapatid, ano mauna? Baka naman mauna pa yung makunin ka ni Lord kaysa retirement mo. Eh, maglingkod ka na ngayon, di po ba? Lord, sa ako nababasahin yung John 3:16, sabagat yung John 3 chapter 1, hindi ko nga nabigyan pa chapter 3 verse 16 pa. Ay, haba na yun, dami na nun. Eh kapatid, kailan pa sisimulan? Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din magpasya ka, ngayon din. Sabi ni Joshua, today, choose for yourself today. Pumili tayong mga bagay ngayon din. Tumutukoy po sa urgency. Sabi niya sa araw na ito, ang commitment na hindi pwedeng next week na lang o pag-retire na ako. Pangalawa, ang responsibility na kapalo dyan. Salitang pumili ay patunay na binigyan tayo ng Diyos ng free will. Pumili eh. So pag pumili ka, may responsibilidad ka, sarili mo magpapasya nito. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Amen po ba? Si Joshua hindi niya pinilit yung kanyang kababayan, kundi pinapili niya ito. Tayo din po, hindi ka pipilitin. Hindi ko ipipilitin na ibigay niyo sa Panginoon yung buhay. Ihandog niyo yung sarili niyo sa Panginoon. Kundi himukin ko kayo. Kayo po mamimili, tayo po mamimili. Amen? Tayo po may free will. Binigyan tayo ng Diyos ng sariling kalayaan na magpasya at mamili sa buhay natin ito. Amen po ba? Hallelujah. Ano pong pagpili dapat mong gawin sa umaga ito na sinasabi ng Panginoon sa iyo? May binubulong ba ang Diyos sa iyo? Kailan mo gagawin yun? Bagay na yun. Pagsunod natin sa Panginoon. Okay? Hindi kanya pipilitin, hihintayin niya ang iyong yes. Yes. Hintayin niya ang yes mo, pero hindi sa lahat ng oras hihintayin ka niya. Bakit? May oras ang Diyos eh. Bago ka naman kunin ng Panginoon, magtugon ka na doon sa pagpili na yan. Amen. So napakalaga necessity. Bakit mahalaga ito? Ngayon din, may meron tayong gawin pagpapasya. Amen. Kung tinatawag ka ng Lord na gawin ito, magpasya ka. Amen. Magpasya ka. Hallelujah. Magpasya tayo. Amen. Masigla dapat magpapasya. Sino nakabasa po ng insight kahapon? Serving the Lord with gladness. Amen. Pasinin natin yun. Tignan niyo po inyong pong mga, nakalagay ba dyan na yung aking insight dyan kahapon? Pasinin niyo nga. Nasa Facebook natin yun insight kahapon. Tingnan natin mabuti. Para sa kapakanan ng wala pong hindi po nabasa ito, basahin natin sandali. No? Ito yung pinagpuyatan mo ng lingkod para maging parte naman buhay naman natin at mahalaga makita natin. Paglilingkod sa Diyos, hindi po ito isang bagay na gusto mo lang at kung feeling mo ay hindi ka masigla, hindi mo gagawin. Sapagkat ang paglilingkod po sa dapat may kagalakan dulot ito, kasiyahan. Amen. Kumawit po ang choir dito kanina, saya-saya na umawit, no? Holy See, Holy See. Amen. Hallelujah. Palakpakan mo natin pang sa kabutihan po ng buhay ng mga choir members natin. Hallelujah. Amen. Atem, kayo po ba ay masaya pa rin nagtuturo? Amen. Nababagot na kayo dahil wala sa tono ng marami sa amin, no? Kasi kapag wala yung gladness, may problema po yung paglilingkod natin. Committed to follow the commitment natin may gladness dapat. Pasahin natin. Nak, pwede yung reflect yun? Yan, sige lang. Hello, yes. Ang technology natin, pwede pong i-reflect yan. Antayin natin 1 oras, makita nyo yan. Okay, ito na lang sa akin. Meron po ako niyan. Hallelujah. Okay, doon po sa hindi nakakabasa nito, sa Facebook po natin account, meron po akong laging daily insight na makatulong po sa atin. Hindi po yan ng Bible, pero yan po yung aking daily pinagpupuyatan po ng ibang lingkod para po makapagpalakas sa barang. Marami sa ating mga kapatid, maging po sa hindi natin kapatiran po na dumadalo sa ibang mga churches. Pagpala po sila. Kaya naniwala mapagpala po tayo sa bawat isa sa atin. Pagkakataon na yan. Amen po ba ron, mga kapatid? Ito po yung kahapon. Sabi dito, serving the Lord with gladness. Yan. I will ask you personally with questions, are you willing to serve God? Probably all of you will not say no, di ba? Pag tinanong kayo, gusto niyo bang malingkod sa Panginoon? Anong sagot niyo? Bira sa atin magsasagot na, no, ayaw ko po Panginoon. Ayaw ko maglingkod sa inyo. Probably all of us will not say no. But do you know what it really means to serve the Lord? Alam niyo po bang ibig sabihin tunay na karulgan ng paglilingkod sa Diyos? Kasi pag talaga ka ng buhay, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ano bang ibig sabihin? Alam mo, dapat magkaintindihan. Ano ba paglilingkod sa Diyos? Pag-aalay lang ba ito ng talent? Marami po ng mga talented pero they're not really serving God. Alam niyo, maganda pong makita natin ito. Kung hahanap ng palakpak ng mundo at ang langit na tahimik natin,
Ang hulungkot naman, ang tahimik ang langit dahil mapalakpak ang mundo. Ibig ko sabihin, gusto lang natin maging sikat at kilala sa mundong ito sa ating paglilingkod. Pero sa langit, tahimik sila. Walang pagpupuri sa Diyos. Hirap noon, pangit yun. Serving God means living a life of love, obedience, and devotion by putting Him first. Following Jesus' example of humility and serving others without expecting anything in return. Yun po, paglilingkod sa Diyos. Wala kang inaasam, babalik. Minsan, Lord, paglilingkod ako kasi meron akong dapat matupad eh. Parang panata ba? Lord, pag ginawa ko ito, siguro magagaling ako. Hindi po. Pag naglilingkod sa Panginoon, kahit na wala yung dapat, nasaya ka pa naglilingkod. Serving God with gladness, no? Ulitin ko, serving God means living a life of love, obedience, and devotion by putting Him first, following Jesus' example of humility and serving others without expecting anything in return. Ito ay isang pang-araw-araw, heart-driven commitment na iayon ang mga kilos ng isang tao sa kalooban ng Diyos, gamit ang mga personal na gift niya upang bigyan siya ng kaluwalhatian. Lahat po tayo kasi gifted tayo, may mga kaloob na binigay ng Diyos sa atin, may kakayanan tayo. At sa totoo lang, mas marami pa, mas magaling sa akin kaysa sa akin, mas marunong kaysa sa akin eh. Pero yung gifting na yan, ang tanong ganito, kinumit nyo ba sa Panginoon? Nakatalaga ba kay Lord yan? Binibigay ba natin sa Panginoon? Pang sarili lang. Kapag pang sarili lang, pag pinag-usapan paglilingkod sa Diyos, hindi ka maging masaya. Kasi isinesabi mo ang sarili mo, ang Diyos sa buhay mo. Okay. Serving the Lord doesn't have to feel like a heavy chores or religious obligation. Hindi dapat ito bigatin na para bagang ang bigat-bigat naman maglingkod, bigat ng mission, bigat-bigat naman gawin ito. Dapat hindi ganun. In fact, the heart of our service is found in Psalms chapter 100 verse 2. Serve the Lord with gladness comes before His presence with singing. Sabi dito, maglingkod daw tayo sa Panginoon may kagalakan, lumapit sa Kanya na may presensya na may pag-awit. Let me share with you some of the important spiritual insight that will help us gain a deeper understanding of serving the Lord with gladness. Ano po yung bagay na ito? Una, gladness is a choice, not just appealing. Ang kagalakan po yung pagpili. Gusto mo maging masaya, pili mo maging masaya. Hello, ngiti naman kayo. Kasi pwede kang nakasimangot lagi. Ba't mo pinilin makasimangot? Kasi gusto mo, kasi nakakita mo yung kaibigan mo na nakaaway mo, no? Kailangan nagsimangot ka. Pwede mong ngitian siya. Kahit na pangitian yan superficial, pero ngitian mo kasi pinili mong maging mabuti ka, di ba? Ang kagalakan, pinipili yan. Gusto mo maging masaya buhay mo, pipili mong maging masaya. Kaya lagi mong pipiliin, lagi mong makasama masaya at huwag kang sasama sa malulungkot na tao. Kung malungkot na tayo, nakakahawa yan. Ito yan, mamaya pag-usapan natin kalungkot ng nakakahawa. Minsan pagod na tayo sa work, sa school, o sa anumang work that we are indulged in. And the last thing that we feel is glad, di po ba? Yung huling bagay na pwedeng madama mo, yung maging masaya ka doon sa mga bagay na ginagawa mo. Sino dito, masaya pa rin kahit pagod na pagod siya sa kanyang ginagawa? Pagka napapagod na kayo at nagrereklamo kayo, huwag na kayo maglingkod sa Panginoon kahit hindi po tatanggapin ng Diyos yung ganung paglilingkod. Kasi gusto ng Panginoon, sabi dito, come with Him with gladness, singing in the hearts. Tapos maglilingkod ka, tapos nagreklamo ka, inutusan ka ng pastor, gawin mo ito, nagreklamo ka, ako na naman, sige, wala na ba iba? So, bakit ganun? Pagka ganun, papuri ng taong hinahanap natin, hindi papuri ng Diyos, di po? God would like us to serve Him with gladness of our heart. Masayang puso, masaya. Masaya ba kayo? Hello. Amen. Kahit ako may problema, masaya pa rin ako, Panginoon. Salamat, Lord. Kabutihan mo, sa kadakilaan mo, Lord. Bagamat minsan, mahirap po talaga. Mahirap po umakyat na ng hagdanan. Sabi ko, Mama, ikaw ang tungkod ko ngayon, ha? Kasi sinumpa ko na yung tungkod kong dala, eh. Sabi nung nagbenta sa akin ng pastor pala kayo, bakit? Sabi, binenta sa akin mura, yung mga tungkod. Ang gaganda ng tungkod na binili ko, eh. Kasi, mamahalin tungkod na yan. Mura lang nabili ko. Sabi ko, Lord, souvenir to. So, binili ko yung tungkod na yan. Nakatulong naman sa akin yung mga bagay na yan. Kasi pag ako nagbibertigo, hawak ko yun, hindi ako nabubuwal. May panahon na bibertigo pa ang ibang lingkod. Pero ngayon naman, biyaya pa ng Panginoon, hindi na nadadama yun. Kasi naniwala ko sa power of prayer. May kapangyarihan ng panalangin, may kapangyarihan ng kalakasan ng Diyos. Amen po ba? Pagkataon na yan, sabi nang nagbenta sa akin, Pastor, isusumpa ko, huwag nyo nang gamitin ng bagay na ba't binenta sa akin? Kasi mamahalin daw yun, kaya binenta niya sa akin ng mura. Sige lang, kinuha ko na lang. May ilaw pa yung iba eh. Mayroon pang tumutunog pa yung iba, mayroon pang alarm yung iba eh. Sabi ko, sige, kunin ko na lang, mura lang. Sige ko souvenir, pero huwag ko sanang gawin. Sabi ni Pastor, naalala ko siya, pagka nagawag yun, naalala ko yung sabi niya, pagpipray ko kayo, Assemblies of God members yung taga Mindanao. Taga Mindanao, asawa niya ay lingkod ng Panginoon din. Sabi ko, ganun ba? Meron kaming binuntahan doon sa may lugar ng Batangas na lugar ng ukay-ukay ng mga Japanese, lumang, tawag doon, surplus. Japan surplus. Pasok kami doon. So, kita namin,
Maganda pa mga bagay. Ito, nakita ko ng tungkod. Saan maganda to? Tungkod, makakatulong sa akin. Sabi sa akin, nung malaman niya para sa akin, sabi ni Pastor, sinusumpa ko, huwag niyong gamitin ito. Bakit? Hindi ko bagay sa isang pastor niya. Sabi niya, di ba? Si Mosca ko may tungkod eh. ito naman, baston lang, maliit na tungkod. Si Moses nga may tungkod eh. Di ba? Sino dito nakasama sa akin sa pagmimisyon? Pag-akit ka ng bundok, mas maganda may tanda kayong tungkod. Alam niyo ba bakit? Mahalaga po yun kasi hindi nyo lang kailangan yung kalakasan ng ibang bagay para makatulong sa atin makakyat. So yun po yun. So nung ako'y bumiyahe po, parang special treatment ka pala pag may nakatungkod ka. Pag nasa airport, special treatment ka. Mainam pa rin pala, no? Hindi ko naman dinadayo sarili ko, pero kailangan ko nang bagay. Sabi ni Pastor, mamangalaga to para gumabay sa atin. So isa punto. May pakinabang din pala yun. Pag iisipin, pag dala-dala ko yun, para bang wala akong pananampalataya. May pagtiwala po sa kaya lang sa isang banda. Advantage din pala yun. May kagandahan din pala yung dala mo yun. Kaya lang dating sa'yo, napaka-senior mo na. To the point na, Pastor, sabi sa akin isang porter doon, sabi, Pastor, gusto niya wheelchair. Wheelchair? parang ano na ako, parang disabled na. Ako hindi. Yung ito nga, sinusumpa ko, wheelchair pa. Hindi ko na, sabi ko, Mama, ilagay natin sa bag ito. Sinasabi ko lang sa bag yung aking tungkod. Just in case na lang, just in case. Parang optional ba? Pero dadating ang panahon, isusumpa natin yung sa biyaya ng Diyos. Kasi naniwala tayo, God has given us power, God has given us life, Jesus came that we might have life, and then enjoy that life in abundance. Amen. Naniwala po tayo sa pagpapala ng Panginoon. Naniwala po tayo ng Diyos na nagpapagaling, naniwala po tayo ng Diyos in the work, wonders, and miracles sa buhay natin ito. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon kung mayroon tayong problema at tinutugon tayo ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Okay, sabi pa rito, kapag na-realize natin na save tayo by grace, ang kayod at pagod ay nagiging papuri at pagsamba. Amen. Pangalawa, focus on who, not on what. Kapag nakatingin tayo sa task o gawain, paglilinis ng church, sino hindi naglilinis ng church? Minsan, wala na naglilinis sa atin. Meron pa tayong hinahaya para maglinis, no? Paglinis ng Bible study, pagmimisyon, pag-aakay ng grupo, o pagtulong sa kapwa, madali tayong ma-burnout. So, dito hindi nakaranas ng burnout. Pag sinabing burnout, parang naupos ka na, wala ka ng lakas bigla. Hello, di po ba? Naranasan yun. Sino hindi nakaranas nito? Kapatid, kung hindi naranasan, hindi ka tao. Pag naranasan mo ito, simple lang dahil tao tayo. Bakit may limitasyon tayo yung lahat eh? Hindi lahat ng tanong kaya natin sagutin, hindi lahat ng bagay kaya natin gawin. Hindi lahat ng problema kaya natin tugunan. Kaya kailangan natin tulong ng Diyos. Totoo lang. At kung minsan nababurnout tayo, pag nababurnout, ibig sabihin, nakuupos na. Wala nang lakas, wala na sila. Naubos na yung ilaw mo. Naubusan na tayo ng liwanag, di po ba? Dumarating tayo sa punto ng buhay, ganun po, kapatid. Dumarating tayo sa ganung bagay. Ako po, nababurnout na ako sa totoo lang. We are burnout. Sabi nga ni Pastor, share sa kami kapag sabi ni Pastor, sino ba mangaral? Sabi ko, ikaw na lang mangaral kasi baka hindi ko makapagsalita. At consecrate pa natin yung daming pastor na ito. Pag-consecration, mangaral din ako. Sabi ko siya mangaral. Magandang sinesi sa amin. Na-bless kami. Sabi niya, Pastor, sined din niya sa akin sinasa amin yung kasi siya nagkaroon din ng karanasan, ma-burnout siya. Napagod siya Sino hindi napapagod dito? Sino magulang na hindi napapagod? Yung pinagsabihan mo na anak mo, hindi pa sumunod, nakakapagod yun, nababurnout ka na, no? So, sino dito hindi nababurnout? Wala sa atin. Di ba nababurnout? Sino dito nababurnout sa kanyang asawa? Marami dyan. Nababurnout sa kanyang kapatid, nababurnout sa kanyang kaibigan, nababurnout sa kanyang paglilingkod, nababurnout sa kanyang kasama sa buhay. Nababurnout sa kanyang problema, nababurnout sa kanyang trabaho. Nawala na sigla. Lakas, di po ba? Hindi po biro yung bagay nito. Ito'y bahagi na ng buhay itong burnout Diba? Kaya sa isang banda, pagka naalala mo ang Panginoon, yung maglingkod ka na may kagalakan, kahit nabuburnout ka, hindi ka susuko. Amen. Hallelujah. So bakit? Pero kapag nakatingin tayo sa sino ang pinaglilingkuran natin, nagbabago ang ating paligid, nagbabago ang ating personal abuse. You aren't just working for people, you are working, offering gift to the King of Kings and the Lord of Lords. Bakit? Kapag yung paglilingkod mo para sa Diyos ng Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Tignan niyo, pag nabuburnout ka, naalala mo, Lord, ito'y para naman sa iyo, O Diyos, di ba? Na-equate yun yung isipan natin na babago Nabibigyan tayo ng lakas, Lord. Ito, walang bagay na ginagawa ka na hindi mawala ng kabuluhan sa Panginoon Sabi ng Panginoon, ang pagpapagal natin, hindi mawala ng kabuluhan. Darating panahon, bibigyan tayo ng gantimpala ng Diyos. So kapag nabuburnout ka, naalala mo, Lord, ikaw ang pinaglilingkuran, hindi man dahilan nito. Paglilingkod kayo, nakapokus sa Panginoon, masisigla ka. Mapapasigla ka, amen po ba? Hallelujah. Totoo lang, mas maganda pong magpahinga ngayon Matulog na lang tayo.
Sabi ko nga, Ma, kaya mo pa ba? Sabi ko, "Sige, kakayahin natin sa biyaya ng Panginoon kasi per Sunday ngayon eh." Ano yun? Kasi alas 3 na lang yung dumating eh. Tapos yung biyahe pa namin sa barko, walang aircon. Back down yung aircon. Di sa doon kami. Tapos yung upuan na hindi na-incline. Wala pong catering upuan by Mindoro, Batangas eh. Wala pong ano yan eh. Hindi katulad ng Mindoro to Batangas to Romblon. Mayroong catering yan, mayroong higaan yan. Pag pupunta kami sa Romblon, minsan na taga Romblon eh. Pagka may catering yan kasi 13 hours ang travel doon. By sea yun, by sea. Eto, 3 hours lang eh. Pero walang ano. So nakasakay po kami ng barko ng alas 10 ng gabi. Dumaong po ng Batangas ng alauna. So parang tulog na. Tapos bumiyahe pa kami hanggang dumating kami dito alas 3. Wow. Ang driver namin kawawa, hindi ko na mapalitan. Brother Randy, okay ba? Okay naman daw siya. So biyaya ng Panginoon. Kasi minsan nag-reliebo kami eh. Magmaneho. Pero sa panahon ito, hindi ko na kailangan mag-reliebo kasi minsan burnout na tayo. Mapagod tayo, di po ba? Sino hindi napapagod? Sabi nga ng Bible, kabataan napapagod, nalulupay-pay eh. Subalit nagtitiwala sa Diyos daw ay napapanibagong sigla. Amen. Sabi pa ng Isaias, nagtitiwala sa Diyos napapanibagong sigla. Sililipad, hindi mapagod, tatakbo hindi mapagod, lilipad tulad ng agila, payapa ang paglipad. Sabi lang ng lahat ng problema ng buhay, andyan ang Panginoon upang ating lapitan. Amen. So paglilingkod po dapat may kagalakan, gladness, okay? Kasi yung kagalakan natin napapalitan po ng paguran natin napapalitan po ito ng kagalakan kapag naalala natin si Lord ang pinaglilingkod natin, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Hindi dahil sa bakit ka naglilingkod kasi ito yung dahilan ng paglilingkod mo. Yung anong paglilingkod mo, sino pinaglilingkod mo, napakalaga yun eh. Sino pinaglilingkod kahit mahirap yan, di ba? Bakit? Pag-ibig mo ang Diyos, pag mahal mo ang Diyos at mahal ka niya, love and love alone can transform difficulties into joy. Alam niyo po ba? Love and love alone can transform difficulties. Pati na magulang, nanay, kapag kahit napuyat anak, masaya pa rin na inalagaan anak, di ba? Ako kahit pagod na ako pagka namisakit mga anak ko, andun kagalakan eh. Yung pagod, sino ba nag-alaga ng bata dito? Yung matutulog na pagod na pagod, tapos iiyak, tapos may sakit oh. Yung bubuhatin mo, tapos pag-uupo ka, iiyak lalo. Yeah, naranasan ko yung ginugoyo mo pa eh. Tapos pipikit ka pa. Dari para matutulog din siya. Pag upo mo, kailangan dahan-dahan kasi para hindi umiyak. Pero feeling niya, pag umupo ka, umiyak. Sabi ko, paano tayo matutulog nito? Madaling araw yun, no? Hanggang umaga. Sino nakaranas nun? Naranasan ko yun. Mahal mo. May kagalaka pa rin. Mahal mo kahit ganun. Ginawa ko para hindi kumaka ng kahoy. Tinukod ko sa pit ko. Habang gagawa ka na lang ng paraan para mapayapa kang mapaglingkuran ng iyong mga anak. Salamat po sa biyaya kasi mahal mo eh. You will sacrifice a lot because you love Him. Bakit? Love and love alone can transform difficulties into joy. Kaya mahal mo ang Panginoon, yung kagalakan mo sa paglingkod, kahit gaano kahirap, may saya ka. Amen. Naranasan ko po sa ibang paglilingkod, yung ikaw ay hinarang ng ayaw makinig, binanta ng buhay mo sa pagmimisyon, andun yung panganib, ay nako, pag hindi mo mahal ang Panginoon, hindi mo uulitin yun. Amen. To sa mga missionaries natin dito, allow yourself to be used of God at anumang danger yan, harapin natin yung kagalakan. Bakit? Kasi may langit tayong uwian. May langit tayong uwian. Amen. Nag-usap kami na ating pong direktor doon sa MI, Mission Initiative, sapagkat itong April, pagpayin natin sila, yung mag-asawang Warren, kasi pupunta sila ng Indonesia. Sabi sa akin, Pastor, mahirap sa Indonesia kasi pag nagpatuto ba naman, talagang atas ang balahibo mo sa patutuo niya eh. Kasi meron pong pagkakataon na naambo sila, so sila lang nabuhay, may pagkakataon gano'n na. Pagka ganun, parang ayaw nang bumalik, no? Pero sa kanya, tuwan-tuwa sila, gusto nila bumalik. Gusto nila i-share sa pag-ibig ng Panginoon. Sila pong dalawa kasi medical practice, parang silang doktor, pero gusto nila mag-mission. Medical missionary sila natin eh. Gusto nilang abutin mga tao, talagang nandun yung pag-ibig nila. Kahit gano'ng kahirap, nandun yung puso nila. Bakit? Kasi paglilingkod nila sa Panginoon, may kagalakan sila. Kasi love nila si Lord, love nila ang Diyos. Love can transform difficulty. Ano ba sabi ng Bible? Pag-ibig tayo, kaya magtiis hanggang wakas pag may pag-ibig ka. Amen. Ang tanong po ganito, paglilingkod ba natin may pag-ibig tayo sa Diyos? O baka nahirapan lang tayo, ayaw na natin magpatuloy, ayaw na natin maglingkod, ayaw na natin gawin ang mga bagay na nais ng Panginoon na ipagawa sa ating buhay.
Pagdalo lang sa gawain, minsan nahihirapan tayo, di po ba? Minsan nagcha-challenge tayo sa mga distractions sa buhay natin ito. Pangatlo, ang pangatlo ay may kinalaman po saan? Sa contagious. Gladness is contagious. Ang masayang paglilingkod ay nakakahawa. Ang paglilingkod natin ay nakakahawa, lalo na sa mga taong ating nakakasama at mga nakakita sa atin. Ang paglilingkod na may ngiti at totoong may kagalakan ay mas mainam, mas mabis ang testimony kaysa mahabang sermon. Sa totoo lang. Mas mahabang sermon, pero walang kagalakan, wala sa puso mo yung katotohanan nito, mas magandang pakinabang. May pakinabang po yung natutuwa ka, naglilingkod, napapansin ka ng marami. Mas nakakahawa daw yung testimony, mas magandang effective testimony kaysa dun sa habang sermon, wala namang katotohanan na nakikita sa buhay natin. Hello? Amen po ba ron? Our action speaks louder than words. Sa totoo lang. Ang ating ginagalaw ay mas nangungusap ito kaysa sa ating mas sinasabi. Salamat sa Panginoon. I hope na aking pong ginagawa ay nakita ninyo sa biyaya pa ng Panginoon para malulhati siya sa buhay nating lahat. Ikaw kapatid, kamusta na yung attitude serving the Lord? Are you glad about madalas lang nagrereklamo? Madalas ka bang dumaing at manahirapan ka na? O baka naman napipilitan ka lang dahil sa nahiya ka sa iba kung ikaw'y titigil sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Ano ba ang kalagayan natin ngayon? Nahiya ka sa magulang mo, kaya ka nandito kasi pinipilit ka ng magulang mo. Kapag hindi, wala ka allowance. Ganun po ba? O dahil sa kami mga pastor, kasi kung wala allowance hindi na kami maglilingkod. Ganun po ba? Kung wala kang sasakyan, noon nga, ang hirap maglingkod kasi wala kang sasakyan. Ngayon, paglilingkod ngayon, medyo air-condition na yung lugar na pagdadaluhan nyo, yung kanta nyo, titingnan nyo na lang sa screen. Dati may magsusulat pa sa kalendaryo niyan, sa lumang kalendaryo, Katulina, maawit niyan, mayroong tagalipat niyan. So, ang hirap noon, ang awit ng tagalipat. Tapos babalik na siya uli sa isang pahina, ang awit na ito. Ngayon, just a click of the finger, mababasa natin ating mga awitin. Hindi pa nga natin kabisado yung karamihan dyan Di po ba? Di po ba? Pinahirapan din tayo ng mga singer natin, mga musician natin. Hindi natin kabisado yung inaawit nila Hello? Pero ang mahalaga niyan, ang puso ba natin kumakanta sa Panginoon? Hello, nakakaintindihan po ba tayo doon? Alam niyo, kung minsan, God is not looking for perfection. God is looking for faithfulness. Dapat hindi natin katapatan po ang hinahanap na hindi very perfecto tayo. Marami sa atin talented but we are not committed. Yan, ang problema ng commitment. Yung bang, hindi ko naman schedule magpa-awit niyo, ba't ako awit? Schedule dyan. Pero pag kami kagalakan ka, kahit anong oras yan, anong araw, pag sinabi ng Panginoon, umawit ka, paawit ka, di po ba? Maglilingkod ka sa Panginoon. Amen po ba ron? Hindi sandali, hindi ko ma-schedule ngayon, tapos mag-aaway pa kayo. Ba't kailangan yun? Pag gano'n, huwag ka na maglingkod, Lord. Ganun ka simple kasi hindi ka tangat na kasi Lord yun. Gusto mo lang palakpak ng mundo, pero sa tahimik ang langit naman sa'yo. Ang hirap naman nun. Dapat ang langit natutuwa kahit ang mundo hindi ka pinararangalan. Kahit sikreto ka naglilingkod, basta ang langit natutuwa sa'yo. Napakalaga nun. God is looking for faithful people, not for perfections. Although we are after Christ-likeness, napakalaga po nun. Christ-likeness. Amen po ba? Purihin ng Panginoon sa katotohanan na yan. Okay? So sa punto na yan, napakalaga pakita natin. So necessity ng buhay, ng pagpili. So si Joshua, pinili niya yung araw mismo ito, mamili tayo. Pangalawang bagay, yung clarity ng alternative na ito. Tingnan niyo, susunod na bagay, susunod na slide ko. May tanong dyan May bagay na binanggit dito. Sa Joshua, himayin na natin si Joshua, the clarity of alternative, whom you will serve. Kung sino ang inyong paglilingkuran. Meron pagpili siyang gagawin dyan Tingnan niyo, sabi ni Joshua, piliin niyo ngayon ang sino paglilingkuran niyo. Sino ang paglilingkuran niyo? Whom you will serve. This is an alternative. So, meron sa buhay natin, meron kang pagpiling gagawin. Sa mundong ito, puro tayo pagpili Sino dito ang napangasawa niya, pinili niya? Tapos nagsisi kayo. Ano ba yan? Inilatag ni Joshua dito ang choices. Pwedeng yung mga Diyos ng ninuno nila, yung mga Diyos ng Amorita, o ang point niya, lahat tayo may pinagsisilbihan. Totoo, lahat tayo may pinagsisilbihan Whether we like it or not, we serve somebody. Kaya sa church kayo, sa paglilingkod mo, maaaring naglilingkod ka para sa pangalan ni Lord, pero sa puso mo hindi siya talaga.
Alam niyo po ba yung giftedness is not equate to godliness? Pag gifted mo, hindi nangangahulugan. Gifted ka, ay godly ka na. Alam niyo, marami pong gifted pero hindi godly. At wala sa Bethel niyan. Palapangan natin sa Panginoon. Marami wala sa Bethel niyan. Amen. So, magsisinal tayo mamaya. Joke lang. Pag sinabing gifted, ito yung mga galing-magaling ito, dapat siya sa ministry ito eh. Pero hindi naman siya committed. Bakit mo ilalagay? Kakaintindihan tayo. Kakaintindihan po ba tayo doon? Sa mga loob na iba, bakit hindi ka, dapat ako dyan, pastor eh. Eh, hindi ka naman committed eh. Bakit hindi ka godly? Hindi dahil sa marunot magaling ka, gifted ka nga, pero godly ka na. Napakamagandang tingnan natin ito. Iba po yung equation ng godliness. Godliness is something with regards to Christ-likeness yun. Pamuhay tulad ng kay Kristo. Yung pagiging talented. Ang dami yung talented sa atin. Magaling mangaral, magaling magturo, magaling sa ganito, magaling gumawit, magaling gumanto, magaling tumugtog. Pero godly ba siya? Salamat sa Bethel, puno-puno ng godliness. Amen. Palakpakan mo natin, Panginoon, sa kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Sa ibang lugar, meron marami pong ganun. Hindi wala sa Bethel nan. Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Kung meron man, magsisilalan tayong kasalanan natin. Okay, modern idols. Ngayon, ang mga Diyos natin ay pwedeng career, pera, gadget, o yung approval ng ibang tao sa social media. Yung po tinatawag modern idols. Kasi sabi niya, mamili kayo kung sino yung paglilingkuran. Ang mga Diyos na maamurita, ang Diyos nating maninuno, o ang Diyos nating dapat pagtitiwalaan ng lubos. So, may pagpili tayong gagawin. Modern idols. Ang trap, nakakapagod magsilbi sa maling Diyos. Pansin, next slide. May trap po yan eh. Nakakapagod magsilbi sa maling Diyos. Ang mundo, kukunin ng lahat ng oras mo pero hindi kayang punin ang kalooban mo. Take note of that. Ang mundo, pwede niya kunin ang oras natin eh. Ito, alam mo, marami pong nawiling sa gadget. Although may pakinabang ito, pero marami pong bagay na ginulo nito. Ginulo natin ito commitment mo sa Diyos. Ginulo natin yung personal na relationship sa kanyang kapwa. Alam mo, marami pong nag-uusap ngayon, hindi na nag-uusap ng personal. Gadget na lang, dinadanan sa gadget. Nag-aaway sa gadget. Sa social media. Minsan magkomento ka. Sabi ko, magkomento ko ng tama, may magagalit sa'yo. Ganun tao, hindi na mag-usap tayo. Bakit ka galit? Hindi ako galit ha. Minsan mo lang, paano dating? Hindi, galit ka din sinabi mo. May emoticon nga ako, nakangiti nga, galit. Aksidente, may emoticon. Mali emoticon, hindi galit na. Pag pindot nyo, may pagkakamali, letra lang, kamali ng letra. Nagalit na. Eh, kung personal kayo nag-uusap, di ba? Maraming relationship nasira ng gadget. Maraming buhay nasira ng gadget. Marami pong tahanan ang relational pag-uusap, komunikasyon nasira nito. Pero hindi nangangahulugan, tapon nyo yan. Kasi pwedeng magamit yan sa kabutihan, pwedeng magamit sa kasamaan. So it is a choice for us to do wonders in work, wonders in miracles upon our gadgets. Kaya lang ito pwedeng maging Diyos natin eh. So trap. Ang mundo may inaalok na pwedeng hindi naman mapupuno ng ating kalooban. Napakahirap ng isipin yung bagay na yun. Pangatlo, courage of leadership. Tingnan niyo po. Sabi rito, ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan. Tingnan niyo challenge ni Paul, ni Joshua. May hamon siyang ginawa dyan eh. Sabi niya dyan, mamili kayo, choose for yourself whom to serve. Piliin niyo kung sino paglilingkuran niyo. Subalit ako at ang buong sambayan. Ako'y butong sambayan. Tingnan niyo ang kanyang binanggit, no? Hindi niya pinilit ng tao, kundi hinamo niya ito. Pero sa ako at ang buong sambayan. Ano? Ngunit sa gana akin at sa akin sambayan. It is a courage. Hamon ng isang leader yan eh. Tapang na ipinabot niya sa kanyang kapwa. Itong iconic line in the sand moment. Yan. Hindi naghintay si Joshua kung anong uso, kung anong gagawin ng crowd. Nag-decide siya kahit mag-isa na lang siya. It is personal ownership. Sa ganang akin, personal ownership. Personal niyang pagtitiwala sa Panginoon. Sa ganang akin. Pag sinabi sa ganang para sa akin, itong pagtitiwala ko sa Diyos. Sa ganang akin. For me, this is my challenge. Anong personal mong hamon, kapatid, sa umagang ito? Patungkol sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Para sa iyo, anong kabutihan ng Diyos na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? How do you challenge everything in life? It is a legacy impact at sa aking sambayan. Pag sinabing sambayan ko, kasama yung kanyang pamilya. Binibigyan niya ng emphasis yung kanyang pamana sa kanyang tahanan. Kung meron mang mahalagang pamana natin may bibigay sa ating pamilya, ang ating pagtitiwala sa Diyos higit sa lahat eh.
Higit po yan sa kayamanan pong personal. Tiwala natin sa Panginoon. Sabi niya, subalit ako at ang aking sambahayan. Saka ng akin, personal commitment yan at sa aking sambahayan. Legacy impact yan. Legacy impact. Salamat po sa buhay ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung mga anak natin, kung nagtiwala sila sa Diyos, salamat po. Pasalamatan mo natin ng Panginoon sa buhay, biyaya ng Panginoon sa ating mga personal na patotoo. Amen. Hindi lang yon, sabi rin, panghuli, pang-apat, we will serve the Lord. So may object ang kanyang paglilingkod. Ay, commitment niya. May pinatutungkulan ang kanyang pagtatalaga ng sarili niya. Object, commitment. Me and my Lord. Sabi niya, choose for yourself. Mamili kayo sa araw na ito kung sino yung paglilingkuran. Diyosan, no? O may ninuno nyo. Subalit kami at ang aking sambayan. Ako at ang aking sambayan, maglilingkod ako sa Panginoon. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Isang commitment yon. It is an objective commitment. Objective, kasi objective meron sa tinutungkulang pagtatalaga ng sarili niya. Sino pinatalagan niya? Ang Panginoon pinatalaga ng sarili niya sa Panginoon. Ang object na ng kanyang pagsamba ay sa Diyos. Object ng kanyang pagtatalaga ng sarili niya sa Diyos. Diyos mismo. Sa umaga ito, kaya natin tinalaga sarili natin. Sa loob Bethel lang ba? Kay pastor? Sino man sa atin? Pag ako sa Caloocan Bethel, mabuhay yun. Kung sa Panginoon, matibay pong tindigan yun. Hindi mabubuhal kapag dumating man ng bagyo o anuman distraction sa buhay natin, dumating man ang mga bagay dito. Salitang serve o maglingkod sa Hebrew abad. Hindi lang ito pang Sunday service. Ibig sabihin nito, ibigay ang iyong loyalty at trabaho sa Kanya. Yan pong ibig sabihin ng kami at ang buong sambay maglilingkod sa Panginoon. Serve means, hindi lang po ito basta Sunday worship, Sunday service. Hindi lang po ito servisyo ng pang-assume na ministeryo natin sa mundong ito. Hindi pag-aalay na sariling buhay natin sa Panginoon. Loyalty nyo kay Lord, yung buhay natin sa Diyos. Amen po ba? Tayo pong lahat, itinawag ng Panginoon sa paglilingkod. Hindi lang po tayo naglilingkod sa loob ng church. Ito madalas ko sinasabi, ako po ay lingkod ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Bilang asawa, dapat kong paglingkod ng misis ko na may katapatan. Kasi kung hindi, I fail to realize yung loyalty ko sa Diyos. Yung commitment ko mabuhay. Amen po ba? Bilang isang asawa. Kasi harap ako sa Panginoon, harap ako bilang sa hukuman ng Diyos, magsusulit sa Kanya. Marami sasabihin sa akin, kamusta ang pagiging asawa mo? Mabuti ka bang kabiyak sa misis mo? Lord, ikaw po nakakaalam ng lahat eh. Alam naman ng Diyos lahat eh. Pero may mga tanong sa marahil sa atin. O, bilang isang tatay, so may pananagutan ako bilang isang ama. So dapat maging mabuti akong magulang sa aking mga anak. Kung naman natutuwa, my children honors me. Salamat sa Panginoon. Marahil hindi sila nakita yung sa highlights sa maglilingkod, but they are willingly serving us and serving the Lord in a very silent capacity. Alam mo namin yun. Alam namin yun. Kasi ang Panginoon naman, nakasalalay po ang kanyang paglilingkod sa katapatan natin, hindi po sa naging tanyag natin eh. Amen po ba? Kaya po ang pamilya namin, silent po kami. Kita nyo, parang introverts kami lahat. So silent. Medyo, panganay ko lang, medyo vocal yan. At saka yung bunso, lalaki, vocal yan. Pero yung dalawa kong lalaki yan, si Jasper. Jasper, saka tumayo ka nga dyan. Ayan. kahit puyat yan, he's very much willing. Kahit yung mga anak ko naman Yun, sa taas yung dalawa, at sa iba, nasa online, yung ilan, pagkakataon po, willing sila na maglingkod sa Panginoon. Tapat sila naglilingkod. Tapat silang, willing silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Yung katuwang kasi object namin sa Panginoon At gayon din sa bawat isa sa atin. Amen. Paglilingkod natin kay Lord bilang isang magulang, hindi lang ito sa loob ng church Ang problema natin, marami sa atin, ang sipag-sipag sa gawain, pero tamad-tamad sa bahay. Ang tanong po committed ba yun sa Panginoon? Committed tayo. Kasi ang commitment natin sa Panginoon, dapat holistic yan. Hindi lang sa church, kundi sa bahay din. Di ba? Sa buong aspeto ng buhay natin. Kung kayo nagtatrabaho, dapat commitment ka. Commitment sa trabaho mo. Hindi sasabihin, pastor, ako yung pastor huwag mo kutusan, boss Nakakaya ako may boss na malaman lang ako, pastor, hindi ako inutusan. Sabi ko, sir, ba't di ako inutusan? Pastor ka Nakakaya naman, ako isang Kristiyano, meron ako boss naging Kristyan. Tapos na malaman niya ako pastor, ayaw niya akong tutusan. Sir naman, pamilya ka sa amin, naiya ako utusan ka. Sir, ako po, pagdating ko dito, empleyado niyo ako, huwag niyo ituring akong pastor kasi alam kong position ko, hindi po ako pastor dito. Ako po, empleyado niyo ako, dapat niyo utusan. So, nung malaman niya yun, inutusan niya na ako. Dito ang tuwa ako, bakit? Kasi nandun na ako magtrabaho. Kailangan ko i-commit sa sarili ko dun sa bagay na yun.
Hindi pa ako nagpo-full time na sa paglilingkod sa Panginoon. So, yun ang sitwasyon. So, dapat maging tapat ako. Ganyan din sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi lang tayo dapat maging masipag sa gawain po sa loob ng church, kundi lahat sa aspeto ng buhay natin. Amen. Maging tapat tayo sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating pong relasyon sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating kabos, o sino mang empleyado tayo, o sa ating mga opisina, sa ating pong trabaho kinagagalawan. At bilang pong kapatid, dapat, may mga kapatid din ako, may magulang ako, dapat maging mabuti akong anak sa kanila. Salamat naman sa Panginoon, na-bless po ang aking tatay, nanay sa pamagitan ng patutuo ng ibang lingkod, at na in-honor nila yung aking pagpapastor, hindi nila nagalit. Salamat sa Panginoon sa mga naging positibong buhay natin sa kanila. Salamat po sa Diyos. Hindi ko binabanggit ito dahil marunong at magaling ako. Hindi binabanggit ko din sa biyaya ng Panginoon at sa commitment natin sa Diyos. Yung mahalaga po yung commitment. Pag talaga ng sariling buong buo sa Panginoon. At ang commitment ito, hindi lang po ito pang isang aspeto ng buhay, kundi pang kabuuan. Amen. Maging tapat tayo sa paglilingkod, maging tapat ka sa opisina, maging tapat ka sa boss mo, maging tapat ka sa oras mo, maging tapat ka sa pagbabagal ng salita, maging tapat ka sa mensahe ng Panginoon, maging tapat ka sa buhay natin ito. Maging tapat tayo sa ating mga pangako sa ating kapwa. Amen. Pag may pangako dito, babayaran kita sa loob nito, bayaran na natin. Ibutin natin sa biyaya ng Panginoon. Kung hindi natin kaya, kausapin natin. Hindi tayo tatakas. Amen. Ako yung naniwala, wala sa Bethel niyan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Puri ng Diyos. Amen. Bakit maging tapat tayo sa lahat ng bagay? Kasi dating panahon, katapatan natin iutulan ng Diyos. Commitment. Commitment. Sa paglilingkod, be committed. Amen. Be committed. Mga musisya, committed ba kayo, mga kapatid? Yan, di ba? Kailan may mga distraction kuminsan? May mga distraction kuminsan. Member ng choir, committed ba tayo? Amen. Salamat po. Kahit absent iba. Hindi naman nangangulagan absent kayo, hindi kayo committed. No? May mga dahilan yun. Pero dapat nasa puso natin maglingkod pa rin, may kagalakan. Amen. Commitment. Commitment. Kamusta na po commitment natin sa Panginoon? Are we committed to follow God in that regards, in that respect ng buhay natin? Sabi niya rito, salitang service, yung maglingkod. Hindi lang, ito yung pang Sunday service, ito ibig sabihin nito, ibigay yung trabaho sa Kanya. Loyalty, trabaho para sa Panginoon. Okay. As I wind up, consistency. Paglilingkod, hindi lang tuwing nasa church. Kasama ito sa office, school, kahit sa post, pati sa pagpo-post natin sa Facebook. Kaya lungkot, no? Nakakalungkot. Marami pong may panahon tayo mag-TikTok, tapos wala tayong panahon mag-aaral ng salita ng Diyos. Sino dito mahilig mag-TikTok? Kung may panahon ka dyan, dapat may panahon ka sa salita ng Lord. Panahon ka mag-post. Pinopost nila yung mga bagay, maraming bagay. Wala kayong magagalit. Patubot sa akin, tama yung magagalit. Sinasabi ko, may mag-post sa Facebook, tapos wala kang panahon magdalo ng gawain sa Panginoon. Lungkot naman nun. Walang panahon na mag-serve kay Lord. Wala kang panahon dumalo ng discipleship training. Wala kang panahon magbasa ng Bible. Wala kang panahon mag-online sa prayer meeting. Wala kang panahon mag-online sa Bible study. Ang lungkot naman ng ganung kalagayan, mga kapatid. Pagka ganun sitwasyon natin. Di po ba? Hello? Gratitude. Hindi tayo naglilingkod para ma-earn ang love ng Diyos. Naglilingkod tayo dahil mahal niya tayo noong pamanding una. Naglilingkod tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? At daman natin ang pag-ibig na yan. Hindi tayo naglilingkod para makamit natin, mahalin tayo ng Diyos. Hindi po. Noong pamandin, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, mahalin na tayo eh. Lalo pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi niya kalimot ang paglilingkod natin at nahalagaan niya ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Ako'y naniniwala ang paglilingkod kong ito ay medyo may problema po ako. Sa totoo lang may problema po ako. And alam niyo ito, naintindihan niyo ito yung bagay nito. But somehow, by the grace of God, I do believe that God will going to someday honor our position, commitment to Him. Up to the point na kunin tayo ng Panginoon, di po ba? Darating pong sandali, hindi niyo na ako madinig mga aral. Darating po yun. Darating pong sandali na hindi niyo na ako makakasama sa buhay. Darating po yun. Sakit man pakinggan itong sasabihin ko, pero yung reality. Yung po yung reality, I want to be honest with you. Darating po yung panahon na ako magre-retire. Darating po yung panahon na yun. Pero I want to be committed with regards to service to God. Ayoko po maging halimbawa ako na hindi niyo po tularan na mali ang aking pagpapasya na maglingkod sa Panginoon. I hope at the end of the day, we all meet God face to face and be accountable to Him and listen to His word. Sabihin ng Panginoon, welcome my good and faithful servant.
Gusto ng Panginoon maging tapat tayo sa Kanya. Amen. Maging talaga ang buhay natin sa Panginoon. Ano mangyari, kapatid? Maglingkod tayo sa Panginoon. Ano mangyari? Huwag tayong bibitaw. Kasi hindi ko kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Italaga natin sarili. Ang tanong po, are we committed? Are we committed? O kumikitid na natin pagtitiwala sa Panginoon? Kumikitid na mga relasyon natin sa Panginoon o committed tayo totoo sa Panginoon? Sa kalagay natin kay Lord sa pagkakataong ito. As a wind up, sino po nakatanggap na aking message kanina? Amen. Pwede natin basahin sandali, baka tayo manalangin. Ganda pa na message ko kanina na tungkol sa commitment na ito. As I make a conclusion, I would like to share this message sa bawat isa sa inyo po. Ito. Yan. Are we deeply committed to God o kumikitid ng ating relasyon sa Kanya? Deep commitment is not just about pagiging active sa church or consistent sa religious activities. It's about total surrender. Yung point na you say, Lord, hindi na lang ikaw ang part ng buhay ko, kundi ikaw mismo ang buhay ko. Hindi lang parte ng buhay ko, Panginoon, kundi ikaw mismo buhay ko, Lord, ikaw mismo buhay ko. Kapag committed ka talaga sa Diyos, anong mangyayari? Kapag committed ka talaga sa Diyos, His mandate becomes your mission. Hindi mo tinatanong kung ano ang gusto mo, kundi, Lord, anong gusto mo gawin ko gawin mo sa pamamagitan ko? Hindi ni sarili natin, kundi, Lord, anong gusto mo gawin sa pamamagitan ko? Yun na po ang dahilan. Minsan mahirap, totoo lang, minsan inconvenient, minsan walang palakpak, pero tuloy, pa rin ang paglilingkod natin. Bakit? Wala ako dali. Kapag committed tayo, minsan mahirap, pero tuloy pa rin. Kasi alam mong obedience is an act of love, hindi obligation lang. Deep commitment means choosing faithfulness kahit walang feelings. Choosing obedience kahit may takot at choosing God's will kahit may personal choice ka. You start, sabi dito, you start to see that calling is not about position but about availability. Kapag handa ka, gagamitin ka niya. Kahit ordinaryo ka, kahit broken ka, kahit still in process ka. Naniwala kang gagamitin ka pa rin niya. At sa mission ng Diyos, hindi ka niya tinatawag na maging perfect, tinatawag ka niya upang maging faithful. When your heart is fully aligned with Him, even small things you do becomes eternal because you're now no longer living for yourselves, but for Him, for His glory alone. Yan. When your heart is fully aligned with Him, even small things you do becomes eternal because you are no longer living for yourself, but for God and for His glory. Praise the Lord to that. Amen po ba? So are we committed wholeheartedly to God? So kahit na anong mangyari sa atin, di bang, Lord, alam kong hindi mo ko iwan, ipababayaan. Alam kong ang pag-ibig mo yun nandyan. Ano man sitwasyon natin, kapatid, ano man mangyari sa buhay natin. O wala mo yung katabi mo, ikaw magtuloy ka na maglilingkod sa Panginoon. Hindi maging masaya ang paglilingkod mo, tuloy ka pa rin. Niwala ka, hindi sa damdamin po nakasalalay ang paglilingkod natin, kundi sa ating pong relasyon sa Diyos. Kamusta nating relasyon sa Panginoon? Gaano siya kahalaga sa atin? Hello? Shall we all stand again? Ang challenge ni Joshua ay challenge din para sa atin ngayon. Hindi ka pwede maglakad sa dalawang direksyon ng sabay. Para makapagsabi ka ng yes sa plano ng Diyos, kailangan mo mag-no sa mga bagay na humihilas sa iyo palayo sa Kanya. Amen po ba? Hindi mo magagawang maglingkod sa Kanya ng linggo kung aagawin ito ng mga bagay na parang may date ka pagkalinggo. Hindi mo may bibigay ang Panginoon ng yes mo kapag yung no ay hindi mo banggit sa mga bagay na inaalok ng mundo para hilahin ka palayo sa Diyos. Napakaganda po ang nakita natin. Ang commitment, ang bridge na nagdudugtong sa buhay ng pag-alagala lang patungo sa isang buhay na may kalayunin. Yan po, nakalagay dyan. Commitment ay bridge na nagdudugtong sa buhay na pag-alagala lang patungo sa isang buhay na may layunin. Yung bang walang patutunguhan,
patungo doon sa tunay na layunin ng buhay. Di po ba mahalaga makita natin? Lord, ano po yung purpose mo sa buhay kong ito? Nais ko pong maitalagay sarili ko doon sa bagay. Nais ko pong sundin ka, Panginoon, sa pagkakataon na yun. I hope that I shared to you what God wants me to share about this morning in a clear way, though sometimes it's difficult for me to speak a lot about. Ganyan pa man, salamat po, Panginoon, na talaga ko sarili ko sa paglilingkod, pag-aaral ng salita mo. And I hope that this would challenge everyone to commit ourselves to Him. Kapatid, ito po yung araw ng pagtatalaga ng sarili natin sa Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Diyos. Ang tanong po ay, nakatalaga ba ang totoong buhay natin sa Diyos? Committed ba tayo sa Kanya? Committed ba tayo ng lubos sa Panginoon? Hallelujah. Shall we all pray and ask God's provisions and guidance? And those who want to commit themselves to God, pwede kayong lumapit sa altar. Sabi niyo, Panginoon, gusto ko pong italaga sarili ko muli. Panginoon, sa paglilingkod na ito, Panginoon. Kung may nagkulang sa paglilingkod, Lord, patawarin mo ako, Lord. And I want to offer my life, O God, as a living sacrifice, O God. Hindi po dahil ito para bayaran ng kabutihan mo, kundi parang sukli ito. Hindi sukli para sa... Kundi, Lord, dama kong pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo nag-uujok sa akin para paglingkod kita ng tapat at totoo. Amen. Kung meron pong layon ng ganang buhay, just come and ask God's provisions and guidance and leading. Sige po. Huwag tayo mahirating lumapit sa Panginoon. Malungkot na lumapit sa... Ang Diyos po yung nagbibigay ng kalakasan. Nais po niyang baguhin po ang ating talaga nating sarili. Ano man ang problema ito? Problema mo sa pamilya, hindi ka committed sa iyong asawa, committed ka sa iyong magulang, sa iyong anak. Let's commit ourselves to God for His honor and purpose and power. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. God, Lord Jesus, salamat. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Oh, Lord Jesus, God. Alay ko. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo. Hallelujah. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Panginoon, patuloy po kami lumalapit, O Diyos, trono ng kahabagan at biyaya, O Diyos. Nihiling ko po, Panginoon, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. Kilala mo kami, Panginoon, at alam mo, Lord, aming pong pagtatalaga ng aming sarili sa iyong harapan, O Diyos. Lord, saan po ba nakalaan ng aming pong buhay, O Diyos? Araw-araw kami may pagpiling gagawin, dapat gawin, O Diyos, sa buhay namin ito. And Lord, help us, O Lord, to choose what is right, to follow your directions and will, O God, over our lives. Help us, O Lord, to be wise in our decisions, O God. Every day, Lord, we are facing a crossroad of life wherein our decision matters, O Lord, because it matters so much, O God, because it speaks a lot about our relationship with you, whether we are important to you or important to us or not, O God. There are choices in life. We pray, Lord, for wisdom that comes from you, O God. Tulungan mo kami, magkaroon kami ng katalinuhan sa iyong pagpili, O Diyos. Huwag namin pong hayaan, Panginoon, na pili namin mga bagay na mali, Panginoon, sa aming pong sarili. Upang makita namin, Panginoon, kaulawati mo, Lord. Tulungan mo kami, pili namin mga bagay na may kinalaman sa iyo, Diyos, O God. Kami pinahamon, Panginoon, kuminsan, Lord God, sa mga bagay na ito, Lord, sa mundo na dumarating sa aming pong buhay. Lord, we are praying, O God, give us, Lord, hope and courage, O God, to determine what is important, O Lord, in your lives, O God. Hallelujah. Yes, O God. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah! Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, O Diyos, di
maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, hallelujah, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Lord, katulad po ni Joshua, O God, kami po'y humarap sa hamon na ito. Taminsay ngayon, Panginoon, na hindi lang para kay Joshua, kundi kaming lahat, O Diyos. Kung kailangan namin magpasya, O Diyos, sa sandling ito, Lord, we have to choose, O God, what is right and avoid what is wrong. Sa pagkataong ito, Lord, bigyan mo kami ng wisdom and understanding of your purpose and will, kung bakit kami nandito sa mundong ito, kung bakit kami nabubuhay pa, O Diyos. Tulungan mo kami makita namin, Lord, God, na yung layunin Panginoon sa bawat isa amin, upang mapili namin kung ano yung tama, O Diyos. Lord, araw-araw po, nahamon po ang aming pagpili, Panginoon. Mga bagay na may kinalaman sa iyo, mga bagay na may kinalaman sa mundo. Lord, may mga bagay po na sa mundong ito, Lord God, nung nag-iintay sa amin, nang tumutok sa amin upang unahin namin sila. Pero Lord, ang pagtalaga namin sa sarili namin, ng buhay namin ay para sa iyo lamang, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pagpapasya, magkaroon kami matalinuhan, na aming pumapili mga bagay na may kinalaman po sa kadwatian, kadakilaan ng iyong dakilang pangalan, O Diyos. Salamat po, Ama. Palakasin mong bawat isa sa amin, Lord God. Tuwarin mo kami sa iyong pagkukulang, O Lord, kung kami nag-commit ng aming sarili, wala, hindi lihis sa iyong kalooban, Panginoon, lihis sa iyong katwiran, O Diyos. Patawarin mo kami nagawang mga pagkakamali. Kung kami may desisyon, Lord God, na hindi nakaluwalhatian sa iyo, Lord, forgive us, O God, in the name of Jesus Christ, our Lord, Savior, and King, O God. We pray. Tulungan mo kami mag-enjoy namin na maglingkod sa iyo, may kagalakan, O Diyos. Huwag po kami magre-reklamo, O Diyos. Kung may reklamo mo kami, Lord, tulungan mo kami, Lord, ma-overcome ito. Mahinaing namin, Panginoon, tulungan mo kami, may kagalakan po kami maglingkod sa iyo. Dumating man ang hirap at pagod, O God, hindi namin kalimutan, Lord, ang kabutihan, kailangan mo, Panginoon. Kaya nagsakripisyo doon sa krus ng Calvary, inalay mo yung sarili, Panginoon. Napro mo yung sarili, Panginoon. Hindi ka nagreklamo, hindi ka dumaing, Panginoon, kundi bagkos, Lord God. Tinalaga mo sarili mo, Panginoon, hanggang sa wakas. Hanggang sa sandali na kami makasumpo kami tunay na kaligtasan mula sa iyo, Diyos. Lord, hanggang sa accomplish mo po ang layunin mission sa mundong ito. Ganun dinawa, Panginoon, bawat isa sa amin, Lord. Meron kang layunin sa bawat isa sa amin. Bawat pamilya, Panginoon, nandito, Lord. We pray for every families who are here. Every tatay na nandito, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, ang commitment namin bilang isang mabuting Ama. Tulungan mo kami, Lord God, na magtagumpay sa bagay na in Jesus' name, Lord. Kung kami nagkulang, Lord, tatawarin mo kami, O God. Paging mabuti namin Ama sa aming mga anak, Lord. Kami mga anak, patawarin mo kami nagkulang, Lord. Hingin namin tawad, Panginoon, sa aming sa iyong harapan, O Diyos, pagkulang namin sa aming mga anak, O God. In Jesus' name, Lord. Sa mga nanay, din, Panginoon. Dalayan ko, Lord God, ang pagtalaga namin sarili, Panginoon, bilang isang mabuting ina. Lord, kung sila mo hindi naging mabuting ina sa amin, Panginoon, patawarin mo sila, Panginoon. Gayun din, Lord, sa mga anak, Lord, hindi nga mabuting anak, Panginoon, pagtalaga ng sarili, Panginoon, sa iyo. Lord, patawarin mo sila rin naman, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord God. Hiniling po namin, Lord, ang pagpapasya namin, maging tama sa araw na ito, upang maging matuwid kami sa iyong harapan, Lord. Kunin mo kami, Panginoon, maging tama, Panginoon, buhay kami relasyon sa iyo. Tama, Panginoon, tatanggapin kami sa langit, yung piling, O Diyos, sa langit na bayan, O Diyos, na walang bahay dungis man lang, Panginoon, sapagkat nilinis mo kami sa mga sandring ito. Lord, we offer our lives, O God. Kung kami nagkulang maglilingkod sa iyo, Lord God, marami kami reklam, maraming dinaing, maraming hinahanap, Panginoon, sa sarili namin, hindi namin inisip, Panginoon, aming kapwa. Lord, patawarin mo kami, Lord God. Piling namin kami matalino at marunong, Panginoon. Piling namin, Panginoon, wala ibang higit nagtutugon sa amin, Panginoon, kundi kami lamang, Panginoon, kukulang kami, Lord, nagtiwala sa iyo. Tawarin mo kami, Lord God, kung pagtitiwala namin sa aming sarili lamang, O Diyos, at hindi sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, maging tapat sa iyo, O God, in Jesus' name, Lord. Hallelujah, maging mabuti kaming anak, maging mabuting lingkod, maging mabuting empleyado, maging mabuti kaming manggagawa, Panginoon, sa aming kapwa lingkod, O Diyos, sa amang larangan ng paglilingkod na ito, Lord. In Jesus' name, we pray. We pray, Lord God, for your provision, guidance, and blessing. Unload mo po ang mga burdens na bawat isa sa amin, dala-dala ng bawat isa, Lord God, as we commit ourselves to you, Lord. Tulungan mo kami maging tapat sa lahat ng bagay, O Diyos. Lord, alam namin malapit ka na dumating, O Diyos. Bigyan mo kami ng tagumpay, O Diyos. O God, sa pangalan mo, Panginoon, hiniling po namin ang tagumpay, O God. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala
sa akin. Lord, I pray for these people, O Lord. Bless them, O God, in Jesus' name. Lord, naman dahil lang kayo ng paglapit, O God. We pray for your provision, guidance, and blessing to be with them. In Jesus' name, Lord. I pray, O God, for your provisions, blessing upon Lord, ano man dahilan niya Panginoon maglapit, Lord. Patuloy mo ang tama po ang inyong buhay, Panginoon. Patuloy niya madaman, Lord, ang kalinga at pag-ibig mo po, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we pray, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Ikaw lang.
maglilingkod ako. O Diyos, ay buti mo. O Diyos, ay buti mo. O Diyos, ay buti mo. O God, napakabuti mo, O Diyos. Dakila ka, Ama. Kaya ba dapat ka sambahin? Papurihan, dakilain, O sa buhay naming lahat, Panginoon. Lord, hayaan mong ngumiti kami, Panginoon, sa iyong presence, O God, as we, Lord, serve you gladly, O God, in our hearts, O God. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan, kadakilaan mo sa aming pong mga buhay. Lord, wala pong dahilan upang hindi kami milungkot, Panginoon, sa mundong ito. Wala pong dahilan upang hindi kami sumunod sa iyong kalooban, Panginoon, sapagkat ikaw ang nakakalam ng mabuti para sa amin. Tama lang po, Panginoon, sumunod kami sa iyong katwiran, Lord, talaga namin yung sarili para sa iyo, Diyos. Lord, salamat po sa pagpapatawad, salamat sa kalinga, salamat sa biyayang sigla. Salamat sa papagaling, Lord. Salamat sa lahat ng bagay ng biyayang inilaan para sa amin sa araw nito. Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, let's glorify God. Let's thank Him. Pasalamatan natin may kagalakan sa ating pusang Panginoon. Oh, let the gladness fill this place, oh God, as we come with praise and thanksgiving to the Lord, in all the thrones of God's grace. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we glorify your name, Father God. We lift your name up high. We declare your goodness and great love and mercy to our each and every one of us. Thank you so much, oh God. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po ng maraming Panginoon sa iyong pag-abot sa aming kalagayan. Salamat, Lord God. Muli pong pag-ibig na yung ang pag-ibig, Panginoon. Yakap na yung pagmamahal, yakap na yung galinga, yakap na yung blessing, oh God. Salamat po, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon. Natutuwa ang langit, Panginoon, sa aming ginagawa, Panginoon, para sa kalwalatin, kaladahilan lamang. Salamat po ng marami. Lord, salamat po, Panginoon. Maging po aming mga kapatiran na ngayon po yung nasa online. Marahil ilan po sa kanila may mga pangangailangan. Inabot po namin sila sa iyong harapan. Tinutugon mo po ang kanilang pangangailangan, Lord God. As we come to you with faith in our heart, believing that you have a great plan for all of us. Salamat po, Panginoon. Muli, Lord God, all the glory, honor belongs to you. Praise is yours. And we bring it back to you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, Savior and King. Ito pong aming samot panalang kalakip ng taas puso. Salamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen, amen, and amen, 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 amen. Hallelujah, amen. Ngumiti tayong babalik sa ating upuan sa biyaya po ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. God bless, God bless, God bless, God bless. Purihin ng Panginoon. Tingnan niyo po ang tabi niyo. Masaya ba siya? Tapos sa sobrang saya, nagyakapan na. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa kabutihan na nakatailaan ng buhay ng Panginoon. Tayo po dadako pa sa isang mahalagang gawain. Ito po ay ating pagsasalo-salo sa mahalagang aspeto ng buhay natin. Pagtitiwala sa Panginoon. Ito ang ating communion. Ating pong gagawin sa sandaling ito. Tayo po ay muling tumayo. Tayo po ay nagdiriwang ng unang linggo ng buwan at we do know that we ought to do this to honor God, to remember the gladness, the goodness that God has given us, His faithfulness to us as He saved us from the cross of Calvary, from our sin to the cross of Calvary. Amen. Bago natin tanggapin mga bagay na basahin po natin talata ng Bible, pagpatibay para sa ating pong gagawin ngayong umaga. Ito pong ating mabasa sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Hallelujah. Ayan. Sapagat ito ang turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon na binibigay ko naman sa inyo. Nagabi siya ipagkanulo, ang Panginoon ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapreso iyon at sinabi, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Nakatalaga po ba tayong alalahanin ng Panginoon sa kabutihan niya? Pwedeng hawak natin yan, pero inisip natin ilang bagay, pero pag nakatalaga sa sarili natin, masaya nating inisip ang pag-ibig ng Diyos na ginawa sa Kalbaryo. Sapagat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na inihandog naman, binibahagi naman na sa atin ng Panginoon pamagitan ni Apostol Pablo natin pong tunghayan ng mga katotohanan ito. Ang osang ito ay simbolo ng katawan ni Kristo at ang kopang ito ay simbolo ng dugo ng Panginoon tumagas sa krus ng Kalbaryo. Nagpahiwatig po ng pag-ibig ng Panginoon sa ating pong buhay, napakahalaga po. Ito ba sabi ko dito? Sa talata,
Matapos magapunan, dumampot siya ng tinapay, ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Di ba ang Panginoon muling babalik? Committed ba tayong salubungin ng Panginoon may kagalakan sa kanyang muling pagparito? Alam mo na ng Panginoon ang commitment natin sa Kanya kung hindi tayo nakahanda o hindi tayo handa. At may mga bagay po sa mundong ito pwedeng maglayo sa ating relasyon sa Panginoon at hindi maalala itong patotohanan ng pangako niyang ito. Maraming mga bagay pwedeng alokin ng mundo para makalimutan natin ang pangako nito ng Panginoon. Pero mahalaga po, nakakomit tayo sa Diyos. Ang Panginoon ay darating anumang sandali mula ngayon. Kung bigla siyang dumating, hindi nakatalaga sa isip natin sa Kanya. Dapat umaga lagi natin iisip, baka dumating si Lord ngayon. Dapat nandun ang puso natin handa tayo. Kasi darating, sabi ng Panginoon, darating sa tulad ng sa magnanakaw, wala nakakalam ng araw ni oras. Pero mahalaga, kahit na may magnanakaw to, pero kung handa tayong dumating man ang Panginoon, galak tayo sapagkat alam natin paglilingkod natin, hindi naging kabuluhan. Lagi may kabuluhan sapagkat ang isip natin lagi sa Panginoon. Nakatalagay ng buhay natin, kalooban ng isipan natin sa Diyos lamang po. Amen po ba? Bagamat nasa mundo tayo, ginagagaluhan, marami pong mga bagay tayong ginagawa sa mundo ito. Huwag natin kalimutan, every day and every moment of our life, Jesus is with us, na ang Panginoon kapiling natin kasama natin. Huwag natin isipin na tayo nag-iisa lang. Andiyan po ang Panginoon, lagi siyang nakatungay, lagi siyang kasama natin. Hindi tayo iniiwan ni pero nababayaan man. Siya lang po nangako noon. Hindi tayo iniiwan ni pinababayaan. Totoo po ang sinabi ng Panginoon. Maniwala po kayo. Maniwala po tayo. Dagdagan po natin ang pagtitiwala sa sinabi ng Panginoon sa sandali ito. Maging sa mga oras na ito, alala natin, kapiling natin ng Panginoon. Tutuwa si Lord kapag naalala natin siya. Sa bawat sandali ng buhay natin, tayo po sandaling manalangin at isipin natin kabutihan ng Panginoon sa sandali ito. Di po magandang isipin ang kabutihan ng Panginoon habang inatanggap natin ang mga bagay na ito. Lord, nababuti ka sa amin, Panginoon. Hindi mo namin kakalimutan, Panginoon, kadakilaan ang ginawa sa amin sa krus ng Kalbaryo. Lord, huwag po naman itong mawaglit sa aming kaisipan, Lord. Lagi po natin maalala, Panginoon. Help us to always remember the goodness of yours, O God, that you have done the cross of Calvary. That you died on the cross. You shed your precious blood, O God, to cleanse our sins, O God. You died because you love us so much. Lord, ang pag-ibig mo po ay wala pong kapantay. Huwag mo namin kalimutan itong katotohanan. Mahal mo kami. Higit sa sino man sa amin nang minahal mo, Panginoon. Ano man aming kalagayan, ano man aming kasalanan na gawa, maroon kang magpatawad, maroon kang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at kapag-asa ng buhay. Salamat po, Lord. Minsan pa, O God, sa pagkakataong ito, amin pong tatanggapin ng mga bagay na ito na may pagpapasalamat, pagpupurit, pagdakila sa iyong dakilang pangalan, Lord. Salamat po ng marami. O God, sa sandaling ito, Lord, hayaan mo, Panginoon, amin pong gunitain ang kabutihan mo sa amin as we commit this moment, O God, as we offer ourselves, O God, thinking about your goodness, O God. Salamat po, Panginoon. Remembering your great love and mercy, your self-behaving grace to us, O God. Salamat po, Diyos. Minsan pa, Ama. Minsan pa, dakilang Diyos. Minsan pa, Holy Spirit. Remind us of the good things that they've done dito sa buhay namin ito. Remember, Lord God, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Remember our lives, O God. Always, O God. Don't forget us, O God. As you value us, O God, help us to value you more than ever, O God. Salamat po, Panginoon. Minsan pa. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Sama-sama po natin kainin. Sama-sama po natin inumin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Lord God. So, tayo po ay madatna ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ng may kagalakan at tapat na naglilingkod po sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. At ngayon po, isang paglilingkod po sa Panginoon ang ating gagawin po ulit. So, tayo po, ito po ay oras ng ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon. At tayo pong lahat ay manalangin po sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Tayo po tayong lahat ulit. At tayo po ay manalangin po. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. Lord, kami po ay
may kagalakan, Panginoon, sa aming paglilingkod, Lord God. Sa pamamagitan, Lord God, ng gawaing ito, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, Lord, na pinagkakaloob mo po, Lord God, sa bawat isa, Lord God, sa aming lahat, Panginoon. And Lord, kami po, Lord God, ay magkakaloob. Ngayong araw na to, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, maging isang kalugod-lugod, Panginoon, na pagkakaloob, pagbibigay, paglilingkod itong gagawin po namin, Panginoon. Salamat, Lord, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen. Halina't magbigay po. Tayo po ay magbigay sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dadako po tayo sa ating mga announcements. Ayan, so patuloy po ang gawain ng Panginoon tuwing weekdays po ang ating pong prayer meeting. Every Wednesday po, 7:30 p.m. Ang ating pong Bible study, every Friday, 7:30 p.m. po. Ang Vesper, every Sunday, 5 p.m. Ang mga gawain po ng mga kabataan, mga kababaihan at mga kalalakihan ay patuloy po na nagaganap every Sunday po after the service po. Ayan. And ang ating mga deaf ministry po, sila din po ay nagkakaroon ng ministry every Sunday. Ayan. After ng service po, meron din po silang mga gawain. And every first Sunday, kasama po natin sila sa ating pong morning service. Ang gawain po ng mga bata, mga ating mga anak, Children's Church o ang Sunday School ay patuloy din po. Every Sunday, 9 a.m. po. Ayan. So, yun po ang ating mga regular announcements and patuloy po nating suportahan ang gawain po ng ating iglesia, maging sa pagbibigay po para sa ating campsite. Ayan, so patuloy po tayong pagpalain ng Lord para po sa mga gawain niya pa po. Hallelujah, Lord God. At ngayon po, tayo po ay magtatapos na po ng ating gawain at inihiling ko po ang lahat po ng anak ng Diyos ay tumayo at tayo po ay masiglang umawit sa Panginoon bago po tayo pangunahan ni Sister Emily Eli sa ating pong closing prayer. Masiglang umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ayan, sige po, purihin po natin ang Panginoon.
madagdagan in numbers po ng ating mga members po ng ating church na ito. At nagpapasalamat po tayo sa buhay po ni Ate Lyra Ruth. Kung nandito siya, kaway-kaway lang po. Sila po ay mga bagong members na natin na na-interview po ng ating Pastor June. Ito po yung ating mga kabataan. Ito po yung interview last Sunday. Si Lyra Ruth, si Arnie Lyson, si Christian Miller, si John Stephen Stanislao, si Paul Nico Lantao, si Cecil Nubal, Lucrecia Gonzaga. Kung nandito po kayo, kaway-kaway po kayo para po makita. Ayan, nagkaway po sila. Yung iba po nasa Sunday School. Si Ate Iris, si Marlene Sanchez. Ayan. So, alam niyo po, mabuti ang Lord kasi nadadagdagan tayo, no? Nag-member po sila. Tapos po, Rios, si Mark, at saka si Rios din, my Tony. Ayan, palakpakan po natin sila. Kaya po namin na-recognize to kasi nandito po sila ngayong araw na ito. Salamat po sa Lord. At meron tayo, marami po tayong mga deaf na in membership na rin po sa atin. So, ando po sila lahat sa taas. Hindi ko na to isa-isa, ng dami. Kumakaway po sila. Kawayan po natin sila. Ayan. With Ate Cristel. So, welcome po natin ang bawat isa. Welcome natin po kayo on behalf po natin Pastor June and leadership ng ating Caloocan Bethel family. Welcome to Caloocan Bethel family. Palakpakan po natin ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. So yung niwe-welcome din namin yung mga gusto pa pong maging bona fide members, just approach our ushering department for details ng ating pong proseso paano maging members. Salamat po sa Lord sa umagang ito. Tayo po ay magtatapos na sa isang panalangin. Yung may birthday po dyan, maraming salamat sa Lord sa inyong buhay. Sister Bianji, birthday niya ngayon, nakita ko siya. Palakpakan din natin ang Lord. At yung may birthday po sa inyo, happy birthday po. Praise God. Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, Amang Banal sa langit. Salamat, napakabuti mo. Salamat sa patuloy mong pag-remind sa amin, Lord, paalala sa amin na there is power in our choices. At kagaya po ni Joshua, Panginoon, sabi niya, me and my house, we will serve the Lord. Ang dalangin po namin, Lord God, ng bawat pamilya po namin, ay piliin namin na maglingkod po sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, na ikaw ay patuloy na tapat, nagtatapat, magiging tapat, hanggang sa wakas ng aming buhay. Salamat po sa patuloy na paalala mo sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang Diyos na nakakakilala at may-ari sa amin. Sabi mo nga, sabi po ni Pastor June, you are not looking for perfection in service, but you are looking for a surrendered heart sa aming paglilingkod. Kaya ang dalangin namin, Mama, na maging handa kami sa paglilingkod, sa pagkatawag, na patuloy mong nilalagay sa aming mga buhay. At salamat din po, Ama, Ikaw ang patuloy, O God, na maghimala ng iyong pong pagpapagaling. I-restore mo, Lord God, in the name of Jesus, mula ulo hanggang paa ng aming pastor. Restore his health, Lord, in Jesus' name, para matuloy mo pa po siya na magamit, Panginoon. Even with Ate Nene, O God, strengthen them, Lord. Salamat sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Taas po natin mga kamay sa Panginoon na sa ating paglisan sa ating ito ng Diyos. Taglay ng bawat isa natin ang basbas at pagbiyaya ng Diyos Ama. Patuloy na kalinga at pagpapala at biyaya ng pagpagaling ng Diyos Anak at ang kaliwan patnubay babae ng Diyos Espiritu Santo sa mga ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen na. God bless you po. Magkamayan po tayo bago tayo umalis sa isa't isa. God bless po. Glad. Greet each everyone with gladness in the heart. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain mo kayong lahat ng Panginoon. God bless you. God bless you. God bless you.